Tatay, nanay, tulungan ninyo ako. Ayokong ipagbili. Panginoong ba, naway maawa kayo. 5 taong gulang pa lang si Elia. Bigyan pa po kami ng palugit. Magtrabaho ako ng husto para mabayaran ko kayo. Si Linfan na adik sa sugal. May utang sa akin na 10 pilak. Kung hindi mo maibigay ang pera ngayon, ang batang babae na ito ay kailangang pumunta sa bahay aliwan para pambayad utang. Bitawan mo ang anak ko. Linfan, matigas na ang ulo mo ngayon. Ang magbayad ng utang ay tama at nararapat. Dalhin mo ang 10 tael ng pilak. 3 araw. Ibabalik ko sa iyo ang 10 tael ng pilak, pati tubo. Ha ha ha. Ikaw, walang kwenta ka. Kung walang pera sa loob ng 3 araw, ibebenta ko ang asawa at anak mo. Tara na. Warner. Walang masama kay Arya. Huwag mong galawin ang nanay at kapatid kong babae. Nagbabalak ka na namang magloko para makapagsugal. Ang dating may-ari talaga ay isang. Pinilit niya ang asawa at anak sa ganitong kalagayan. Dabaw. Nangangako si tatay hindi na muling magsusugal. Papaligayahin ko kayo, bibigyan ng magandang buhay. Wala nang pagkain sa bahay. 3 araw, 10 liang na pilak. Kailangan muna nating masiguro ang pagkain. Mahal, pakiusap, huwag ka nang umalis. Wala na talagang natira sa bahay. Yang sira-sirang lambat na iyan. Magkano lang ba ang mapapalit mo dyan para sa sugal? Warner, tumayo ka na. Hindi ako pupunta sa sugalan. Aakyat ako sa bundok at pupunta sa ilog para maghanap ng makakain. Hindi ako naniniwala na lagi mong sinasabi ito. Umalis ka na. Mas mabuti pang mamatay na lang tayong 3 sa gutom. Pagbalik ko, tiyak na may dalang pagkain. Bantayan mo ang bahay. Walang sistema. Walang espasyo. Kailangan na lang umasa sa makabagong kaalaman. Maraming isda sa ilog na ito. Ngunit hindi alam ng mga tao noong sinaunang panahon ang mga teknik sa pangingisda. Simpleng panghuli ng isda. Kapag pumasok ang isda, hindi na ito makakalabas. Bakit hindi ka nagbukas ng ilaw? Wala nang langis. Matulog ka na. May makakain tayo bukas. Hindi ka matutulog sa kama. Matutulog na lang ako sa sahig. Magpahinga kayo ng maayos. Tatlong araw, 10 tael. Walang sistema, walang gold finger. Nasa akin lang ang buhay na ito. At ang mga bagay sa isip ko. Kinuha ko ito sa laro. Ito ang lambat na inilagay ko sa ilog kahapon. Kaninang umaga, kinuha ko na. Swerte naman, may 2 malaking nahuli. Malalaking isda. Saan galing ang isdang ito? Hindi ka ba nagsusugal? Ikaw ang nagsimula niyan. Noon, ang tatay ay isang walang kwentang tao. Pero mula ngayon, hindi na muling magsusugal si tatay. Gusto ni tatay na araw-araw kayong dalawa. Nang ate mo ay makakain ng sapat. Marunong ka bang pumatay ng isda? Ngayon, pupunta ulit ako sa bundok para subukan ang swerte ko. Ang mga laman ng basket na ito, dalhin mo sa butika sa bayan at ibenta. Sabihin mo na ito ay dekalidad na wild na kabute. Mahirap hanapin, walang presyo. Sa ilalim, dapat hindi bababa sa 500 wen. Kainin ang halamang ito, at mahal pa ito. Pumunta ka sa pinakamalaking butika sa bayan para ibenta. Huwag mong basta ibenta sa tabi ng daan. Tandaan, kapag tinanong ng may-ari kung saan mo ito nakuha, sabihin mo na hindi mo alam, na lalaki ang kumuha nito. Bakit? Talagang nagbago ka na bilang ulo ng pamilya. Naging mabuti ba o masama? Naging mabuti. Napaka-seasonal ng mga ligaw na kabute. Hindi pwedeng gawing pangunahing hanap buhay. Pagdating sa pangangaso, wala akong pana, palaso o kasanayan. Kapag hinabol ko ang ligaw na kuneho, mauubos lang ako sa pagod. Kailangang mag-isip.
Pangunahing katangian ng isang engineering student, kahit na civil engineering ang pinag-aralan sa kolehiyo. Sa huli, ginagamit na lang sa paggawa ng EV. Pero ang paggawa ng bitag at hukay, parehong prinsipyo pa rin. Buti na lang ginamit ang pera mula sa bentahan ng kabute para bumili ng bigas, asin at mantika ng baboy. Ang kabute na ito ay nabenta ng 800 wen. Ang amoy ng ulam ay napakasarap. Maghintay ka lang. Kakain tayo pagbalik ng iyong ama. Ayos naman ang ani ngayon. 10 tael na pilak, hindi sapat ang pangangaso. Kailangan kong pumunta sa bayan bukas para maghanap ng koneksyon. Sino? Bakit ka umakyat sa bundok, Dabao? Ano nang nangyari sa mukha mo? Walang pakialam sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Aakyat ako sa bundok para manghuli ng ibon. Makakatulong din ako sa kita ng nanay. Huwag mo nang ilabas ang kapatid kong babae. Sinasabi sa'yo ng tatay ni Dabao. Mula ngayon, walang sinuman ang makakaalis ng area mula sa ating bahay. Hindi lang si Area. Ikaw at ang iyong ina. Hindi na tayo papayagang apiin bilang isang pamilya. Pinapangako ko, ipagtatanggol ko kayo ng buong buhay ko. Kumain ka na. Anong nangyari, ayos ka lang ba? Matagal-tagal na rin. Hindi na ako nakakain ng ganitong masarap na pagkain. Simula ngayon, araw-araw meron na. Hindi lang isda. May karne pa. Hindi lang basta mabusog. Dapat masarap din ang kakainin. Ngayon alam ko na. Kayo ang tanging bagay sa mundong ito, na hindi ko kayang mawala. Nang ikaw na namumuno ay nauntog kahapon, at nagising. Parang ibang tao, na parang namatay, at naisip ang lahat, dahil hindi ko kayo pinahalagahan. Ngayon alam ko na. Kayo ang tanging, hindi ko kayang mawala sa mundong ito. Ano ang gagawin sa 3 araw? 10 layang napilak. Malayo pa ang agwat, pero may oras pa. Ngayon, ang bentahan ng mga kabute at pangangaso. Kung pagsasamahin, mga 1 hanggang 1.5 tael na halaga. Kulang pa ng 8 tael at kalahati. Mayroon pa ring ilang lumang gamit sa bahay. Pupunta ako sa pawn shop. Hindi na kailangan. Bukas pupunta ako sa bayan, may paraan ako doon. Esan, masagana ang isda at hipon sa ilog na ito. Ngunit hindi kailanman naisip ng mga taga na yon ang malawakang pangingisda. Kung makakagawa lang ng ilang epektibong kagamitan sa pangingisda, tataas ang ani ng isda, at magiging matatag na kita ito. Kasama na ang mga nahuling hayop, na pinapasinagan at pinatutuyo para gawing tapa. Mabenta rin, pero sobrang bagal pa rin ito. 3 araw para makakuha ng 10 liang. Hindi sapat ang pangangalap at panghuli lang. Kailangan mong umakyat sa industriya. Taba ng baboy, candy na gatas at mga candy na hawthorn. Ngayon, binebenta sa kalsada ng 10 piso isang piraso. Ice sugar na candy. Sa panahon na ito, maaaring bago pa rin ito. Kung magagawa natin. Wonder. May nagbebenta ba ng tang sa bayan? Ano ba ang tang? Walang masyadong. Unang hakbang, kumain ng busog. Ikalawang hakbang para kumita. Ikatlong hakbang para magbayad ng utang. Bawat hakbang ay dapat matatag. Ang pinakamatatag na daan sa mundo ay hindi ginto. Hindi rin sistema ng pandaraya, kundi sa pamamagitan ng sariling mga kamay at sariling talino. Ayon sa presyo ng panahon na ito, ang karne ng kuneho ay maaaring ibenta ng 89 sentimo. Ang isang bundok na manok ay mga 30 sentimo. Kasama ang pera mula sa bentahan ng kabuti noong nakaraang araw. Ngayon ay may 7 sentimo na tayo. Ang mga nahuli at isda ay tinatayang nagkakahalaga ng 3 o 4 na sentimo. Kapag pinagsama, mahigit 1 piso. Malayo pa tayo sa target. Kailangang makalikom ng 10 tael sa loob ng 3 araw. Masyadong mabagal ang bilis ng pag-asa sa likod ng bundok. Pupunta tayo sa bayan ngayon. Kailangang mahanap ang supply chain ng tanghulo. Ngayon din,
Uminom ka muna ng tubig bago tayo umalis, boss. Hindi mo kailangang matakot ng ganito. Ako. Hindi ako natatakot. Pupunta ako sa bayan ngayon. Baka sa hapon lang ako makakabalik. Ingat ka sa bahay. Sa mga bata. Kung may lalapit na gulo, huwag kang lalaban. Magtago ka na lang at hintayin mo akong umuwi para ayusin. Huwag kang mag-alala. Malaki ang daloy ng tao sa pangunahing kalye. Pero napakamahal din ng renta ng mga tindahan. Sige na ito. Ang daloy ng tao sa kalye na ito. Mga 1/4 lang ng pangunahing kalye. Pero karamihan ay mga nasa mababang antas ng lipunan. Kaya limitado ang kanilang kakayahang bumili. Ang isang manok na walang laman ay mahal na sa halagang 89 na sentimo. Mas mahirap ibenta ang manok na bundok. Pero itong ilang buhay na isda. Oy! Buhay pa ang karpa na ito. Magkano ang bentahan? 30 sentimo bawat kilo. 30 sentimo, mukhang nananakaw ka. Sa palengke, 20 sentimo lang. Ate, yan ay patay na isda. Tingnan mo ang mga ito. Sa tubig, mas masigla pa kaysa sa mga palaka. Tapat ako sa negosyo. Hindi ako gumagamit ng patay na isda para lokohin ang mga tao. Ngunit ang mga buhay na isda ko ay talagang sa presyo ng buhay. Kung hindi ka nagmamadali, pumunta ka sa pamilihan ng isda at bumili ng patay na isda sa 20 sentimo. Pag uwi ko at nilaga, halos walang malaking pinagkaiba. Medyo may amoy isda lang. Sa palengke, lahat ay patay na isda talaga. Napakamahapdi, pero ang isdang ito mukhang buhay. At mukhang tapat ang tao. Hindi tulad ng mga mamahaling isda na madaldal. 25 sentimo. 25 sentimo, isa na lang ang bibilhin ko. CJ. Para sa unang order, pipiliin ko ang pinakamabigat para sa inyo. Nabenta na ang isdang ito. Paano ba ipoproseso ang mga ligaw na hayop na ito? Ayaw bumili ng mga tao. Ng ligaw na hayop. Kailangan itong ibenta sa mga restoran at hotel. Alaynan. Hindi ba iyon ang diwelo? ₱1,000 o ano pa. Pumunta sa pinto ng mga pulubi. May magandang paninda, gusto kitang makita, tagapamahala. Ano ba ang magandang paninda mo? Hoy, hindi ka ba silin na adik sa sugal? Bakit naging mangangaso ka na? Pinakamagandang balat ng kunehong taglamig. Matigas na tabla. Walang isang butas. Ganito kalupang balat, tinatanggap nyo ba? Maghintay ka muna. Tatanungin ko ang may-ari. Maayos pa ang itsura ng kunehong balahibo. Isang balat, 120. Bibili o hindi? Zhao, tagapangasiwa. Alam mo kung gaano ito kahalaga kaysa sa akin. 100 barya, hindi pa sapat para sa gastos. Gastos. Ikaw, isang mahirap, anong gastos meron ka? Mga bagay na nakuha mo sa bundok. Kahit bigyan kita ng 100 barya, labis na iyon para sa iyo. Kung ayaw mong magbenta, umalis ka. Huwag mong hadlangan ang mga bisitang pumasok. Sige, pupunta ako sa kabila sa Rulilo para magtanong. Tumigil ka, dagdagan kita ng 50 wen. 105, ito na. Ang huling presyo ito. Ay, Linfan. Yung kuneho na balat na manok, kukunin ko ng 200 wen. Ay, ang Ginoo, magandang araw po. Ibinibenta mo ba ito? Sandali lang, kuya. Tagapamahala. Umupo ka, please. Sabi mo kanina may maganda kang paninda. Pwede ko bang tingnan ng mabuti? Kakalinis ko lang ng balat ng kuneho. Buong-buo ang balat. Pantay ang kulay ng balahibo. Walang dumi sa panahong ito. Ganitong balat ng kuneho sa taglamig. Sa pamilihan, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 300. Kung maayos ang pagtaning, makakapunta sa bayan. Maaaring ibenta ng 500. Naiproseso ko na ang karne ng kuneho kaninang umaga. Pinatuyo ko ito sa asin magdamag upang mawala ang amoy. Ginamit ang bitag para mahuli ang manok dagat. Buong-buo ang balat at laman. Walang bakas ng pinsala mula sa sibat ng mga ngaso. Dati ka bang nagnegosyo, kuya? Hindi, pero minsan na akong naloko. Alam ko ang magiging resulta ng hindi marunong. Lahat ng ito, natutunan ko lang nitong mga nakaraang araw. Kanina, sinabi mong ibebenta mo sa Ruilu. Para siguro pasiglahin si tagapangasiwa Zhao. Matalas ang paningin ni Tindero Shen. Talagang para akong makipag-usap tungkol sa negosyo. Hindi para magreklamo. Hindi sapat ang alok ni tagapangasiwa Zhao. Pero naniniwala ako. Tindero Shen.
Na mararamdaman ko ang sinseridad ng Yuiwelo. Nakakatuwa, mabuti. Para sa balat ng kuneho, nag-aalok ako ng 400 salapi. Para sa karne ng kuneho, 120 salapi. 2 pirasong ligaw na manok, kabuang 50 salapi. Ngunit may kondisyon ako. Mangyaring sabihin, Ginoong Shen, ang mga hayop na mahuli mo sa hinaharap, ay dapat unahin sa DU Tower. Ipinapangako kong bibigyan kita ng makatarungang presyo. Pero pakiusap, tiyakin mo rin na maganda at sariwa ang mga produkto. Ayos, kasunduan na. Talagang nakakatuwa ka, kuya. Ako si Shen Qian. Maari ko bang malaman ang buong pangalan mo? Ako si Lin Fan. Taga Lin Family Village ako. Lin Fan. Parang narinig ko na ang pangalang ito sa bibig ng iba. Itong pangalan. Siguro dahil hindi maganda ang aking reputasyon. Dati akong adik sa sugal. At may malaking utang. Ngayon ay tumigil na ako. Ayos, tumigil ka na nga. Ang pagbabalik ng isang taong naligaw. Hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Lin Fan. Ang transaksyon mo ay dapat kong ipasa sa Yulu. Kasama na ang mga naipon ko dati. Mayroon na akong mahigit 2 tael. Kulang pa ng mahigit 7 tael. 1 araw at kalahati na lang ang natitira. Eight. Magkano ang pulang asukal? 120 wen ang 1 kilo ng pulang asukal. Kung bibili ka ng 2 kilo, pwede isa-isa 0 na lang. Ate Peng, bakit sa tindahan nyo? Wala kayong mga panindang galing bundok. Maraming magagandang bagay sa bundok tuwing taglagas. Mura ang gastos at hindi rin mahirap ibenta. Ako ay isang babae. Paano ako makakapunta sa bundok para mangolekta ng mga produkto? At saka, may ilang malalaking tindahan sa bayan. Namonopolyo ang lahat ng paraan ng pagbili. Ako ay isang balo. Sino ang magbibigay sa akin ng magagandang paninda? Kung sakaling makapagbibigay ako sa iyo ng paninda, tayo ay nakatira sa nayon ng Lin. Nagsasaka, manghuli at mangisda rin. Kahit saan, nakakakuha pa rin ng mga produkto mula sa bundok. Kulang ang stock sa tindahan mo. Mayroon akong paninda na kailangang ilabas. Pwede tayong magtulungan. Pero huwag ka munang tumanggi. May isang hiling lang ako. Itong pulang asukal ngayon, tanda ng aking seryosong pakikiisa. Maaari bang ibigay ang totoong presyo? 80 sentimo. 80 sentimo bawat kilo. Hindi ko na kayang magbayad ng higit pa. Iba ang usapan sa pagbebenta. May mga kawayan ba? May mga kawayan. Lahat ay kinolekta bilang panggatong. Kung hindi mahalaga, paano mo ibebenta? 3 wen lang, isang malaking bungkos. 2 gin ng magandang pulang asukal. 10 piraso ng tusok. Ito ang mga bariyang tanso. Tapusin muna natin ang negosyo ngayong araw. Ang susunod na pakikipagtulungan pag-usapan natin dahan-dahan. Hugasan gamit ang mainit na tubig. Sobrang sakit ng malamig na tubig sa kamay. Sanay na ako noon pa man. Noon ay noon. Pagkatapos ay pagkatapos. Huwag nang gumamit ng malamig na tubig sa paglalaba. Nanay, bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak, masaya ako. Asawa, ano ang ginagawa mo? Ang tanghulo ay isang maliit na merienda. Ang hawthorn ay nilagyan ng asukal. Malutong sa labas, malambot sa loob. Maasim at matamis ang lasa. Noong bata pa ako, nakita ko sa libro ang paraan ng paggawa. Halos napagsabihan ko na. Buti na lang hindi marunong bumasa si Suwan. Hindi ko alam kung saan kukuha ng oras ang mga sinaunang tao para isulat. Kung paano gumawa ng tanghulo. Tapos na. Ito ba ang tinatawag na tanghulo, Pangulo? Tikman mo muna. Masarap, natapos na ang unang batch ng produkto. Bukas, magbebenta tayo ng tanghulo sa bayan. Tingnan mo ang huling araw ng 3 araw na kasunduan. Anong alon ang maaring lumitaw? 1-0 tael ng pilak. Kulang pa ng mahigit 7 tael. Ngunit lalo akong naniniwala na may pag-asa ang daang ito. Hayaan mong ako ang tumulong sa iyo. Bumalik ka na at matulog. Mabilis itong matatapos. Tara, patulugin na natin ang mga bata. Buti na lang sa bawat bahay. May ilang puno ng hawthorn. Halos walang gasto sa pagbili. Ikaw na namumuno, hindi ka natulog buong gabi. Nakatulog ka lang ng 2 oras. Sapat na iyon. Ngayon ang 3 araw ng ating kasunduan. Mamaya hapon dadalhin ni Wang Ba ang tao.
Bago iyon, kailangang maibenta ang mga ito ng sugar-coated hawthorn. Kung, paano kung hindi sapat ang pera ngayon? Kung hindi sapat, hindi dadalhin ni Wang Ba si Aya. Pero gagawin niya. Naisip ko na ang mga paraan laban sa mga kaya niyang gawin. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Nagbebenta ng mga tamis na hawthorn. Maasim at matamis, masarap, hindi rin mahal. Nay, tingnan mo. Ano iyon? Hindi ko alam kung saan pupunta. May mga bagay pa sa bahay. Ayaw ko, nanay, gusto ko ito. Ano ito? Bintang hulu. Prunus mum na may asukal. 3 pera bawat piraso. Bumili ng 1 piraso. Kung malasang lasa, hindi na ako bibili. Kung hindi masarap, babalikan mo akong sasaktan. Hindi ako aalis dito. Ang sarap, maasim, matamis, at malutong. Kain ka rin, nanay. Ang sarap talaga. Pati mura pa. Dagdag pa ng 5 piraso. Isa pa nga, 1 batch. 3 isaw, 1 batch. Ngayon ay may dalang 100 batch. Kumita ng 300 yuan. Ang gasto sa pulang asukal ay 80 yuan. Halos libre na ang hawthorn. Ang bamboo skewer na may 3 isaw ay nakabenta ng 217 yuan. Pero ngayon, ang hawak ko ay magkakasama na. Mga 3 tael lang. Malayo pa sa 1 0 tael. Kailangan ng malaking benta sa retail. Para makuha ang 1 0 tael, dapat makabenta ng 100 piraso. Pero bagong inilunsad ang tanghulo. Hindi pa bukas ang merkado. Kailangan ng ibang paraan. Boss, ilan na lang ang natira mong tanghulo? Pwede ka bang gumawa pa? Kaya kong gumawa, ilan ang gusto mo? Gusto ko, simula ngayon, ikaw lang ang magbibigay sa akin sa Wanxiangju. Pag-usapan natin ang presyo. Eksklusibo sa tindahan ni Ginoong Ma. Hindi ko pa pwedeng tanggapin ang negosyong ito ngayon. Pero maaari kitang bigyan ng mas magandang kasunduan. Ituturo ko ang paraan ng paggawa ng tanghulo. At ang tamang pag-init ng asukal. Sa iyong mga kusinero, ng buo at walang tinatago. Tinitiyak ko na ang tanghulo ng Wengxing V ay magiging natatanging tunay sa buong Kingsin Town. Magkano ang ibebenta mo ang resipe? 3 leang ng pilak. Paghugas ng prawn ng hawthorn. Pag-aalis ng buto at mga paraan ng pag-imbak. Mura pa ba? Ginoong Ma, natutunan niyo na ang resipe. Sa taglamig na ito, ilang kita ang maaring makuha mula sa mga prawn na may asukal. Siguradong may ideya ka na sa isip mo. Sa bayan, kahit hindi umabot sa 1,000, sigurado may 800. Sino ang hindi mahuhumaling? Bumili sina tatay at nanay ng 1 tali ng 3 isda. Ang gastos ng tali ay hindi umaabot sa kalahating barya. Mas marunong kang magbilang kaysa sa akin. Sige, pero may kondisyon ako. Kapag tinuruan mo ang mga tao ko, pahintulutan mo silang panoorin kang gumawa. Ang mga gawa mo ay hindi dapat magkaiba sa mga ibinebenta ngayon. Usapan na iyan. May 6 layang na, 4 na oras pa ang natitira. Kulang pa ng 4 layang, aabot pa tayo. Tingnan mong mabuti dito. Tanggalin ng malinis ang buto. Para hindi maging mapait ang lasa. Dapat kontrolado ang apoy, huwag magmadali. Kapatid na Lin, ikaw ay isang taong may kakayahan. Huwag kalimutan kung may magandang negosyo sa hinaharap. Kapatid, syempre naman. Maniwala ka sa akin, Ginoong Ma. Hindi kita pababayaan. Hindi pa umaabot ng 2 oras. Mula sa oras na napagkasunduan kay Wang Ba. Mayroon akong humigit kumulang 6 na tael ngayon. Kulang pa ng 4 na leang. Kung magmamadali kang umuwi sa nayon ngayon. Kasama na ang mga nahuli at mga gawang gubat. Siguro mga 6 na leang at 5 pera. Kailangan mo pang maghukay bago umuwi sa nayon. Para makuha pa ang 3 liang at 5 pera. Old Zew. Yung mga gamot na ito ay hindi pa pinalinis, mga hilaw na produkto. Hindi kasing epektibo ng ginawa. 15 sentimo bawat kilo. Benta na lang. Kung ayaw mong bumili, ikaw na lang ang magdala pabalik. 15 sentimo, naghanap na ako ng maraming buwan. Sige na, bigyan mo na ako ng 20 sentimo. Naghihintay ang pamilya sa bigas. 14 na sentimo, kung hindi ay hindi na ibebenta. Kailangan mong dalhin ito sa bayan. At kakailanganin pa ng 1 araw. Hindi ito sulit. Medyo hindi maganda ang kalidad. Magaspang ang pagkakagawa. Ngunit hindi masama ang mga gamot. Ginoo, kung ang mga gamot ninyo ay tuyo at hiniwa ng diretsyo, dalhin mo sa butika para ibenta. Hindi bababa sa 4 na puwen bawat kilo ang mabibenta. Pinapababa nila ang presyo. Dahil nakikita nilang hindi ka pamilyar sa merkado. At wala kang koneksyon. Pero hindi ako marunong maghiwa ng hiwa. At saka tatanggapin ba ako ng malaking butika? Sama ka na sa akin ngayon din. Ituturo ko sa inyo kung paano sabihin. Sabihin mo na ito ay mga ligaw na halamang gamot na kinolekta sa likod ng bundok ng nayon ng pamilya Lin. Kinolekta mula sa ligaw na kalikasan. Dahil hindi pa ito napuputol ng manipis. Pwedeng mas mababa ang presyo. Ngunit hindi ibebenta kung mas mababa sa 35 wen.
Kilala ko ang doktor na nakatalaga sa butika. Mahilig siyang kumuha ng ligaw na gamot. Pasensya na po kayo. Hindi ko na ito ibebenta. Maganda naman ang gamot na ito kahit medyo magaspang. Pero ligaw pa rin ito. Malakas ang bisa. Bibigyan kita ng 40 yen bawat kilo sa batch na ito. Salamat po, Dr. Hugh. Dr. Hugh. Magtatanong lang ako ng kaunti. May kulang ba kayong gamot dito? Walang kulang. Sa mga araw na ito, may isang malaking kliyente. Umorder ng 100 set ng gamot para sa pagpapalakas ng tiyan at enerhiya. May kulang na ilang pangunahing sangkap. Kabilang dito ang Prunus Mume. Hindi kompleto ang koleksyon. May mga ito sa mga ligaw na lugar. Pero kakaunti ang nakakakilala. Sino ang mga ngalap? Nakita ko ang Prunus Mume sa bundok. Hindi ko inasahan na sa panahong ito. May mga tala na ito para sa medisina. Magkano ang gusto mong singilin sa ginupit na bunga? Sa tuyong 80 sentimo kada kilo. Kung sariwa at maganda ang kalidad. Pwedeng 50 sentimo rin. Pero kailangang dalhin mo agad ngayon. Kabilis ang pagbebenta nitong gamot ko. Sa loob ng 2 oras, dadalhin ko na dito sa'yo. Salamat, naaalala ko pa ng malinaw ang lugar na ito. Nang maglagay ng bitag, nandyan lang siya sa tabi. Ang bagay na ito sa modernong panahon. 1 kilo ng tuyong produkto ay nagkakahalaga ng daan-daang piso. Sa sinaunang panahon, walang nagamit nito bilang halamang gamot. Dahil sa kakulangan ng impormasyon. Walang nakakaalam na maaari itong gawing gamot. Ang kaibahan sa impormasyon ay pera. Si Kuya Lin nga iyon. Ito ay, asawa ko. Nagkaroon ng tuberculosis. Sabi ng doktor sa bayan. Kailangan ng ginseng para humaba ang buhay. Pero sobrang mahal ng ginseng. Nangutang ako kung kani-kanino at nag-ipon ng kaunting pera. Pagpunta ko sa butika, nagtanong ako. Ang pinakamasamang ugat ng ginseng ay nagkakahalaga ng 1 hanggang 2 pilak at 3 kusing. Ngayong araw, naibenta ko ang batch ng gamot na ito. Medyo nakatipid ako ng kaunti. Malayo pa ang kailangan. Malayo pa talaga. Kapatid Lin, ito. Hindi pwede, ipagpalagay mong hiniram ko sa'yo. Naiintindihan ninyo ang mga halamang gamot at mga daan sa bundok. Sa susunod, lahat ng mga halamang gamot na inyong anihin ay ibibigay ninyo sa akin. Tutulungan ko kayong makahanap ng mamimili. Maganda ang inyong produkto. Walang takot na hindi ito mababayaran. Kapatid na Li, kayo ang tagapagligtas ng pamilya ni Lao Zhu. Yuyuko ako sa inyo. Hindi pwede, Gino. Dali, kunin mo ang pera para bumili ng ginseng para kay Ginang. At saka, ang halamang Jinyingzi. Pwede mo ring anihin sa susunod. Tutulungan kitang dalhin ito sa butika. Sabi ni Dr. Hu sa butika. Kukunin nila lahat ng meron ka. Natapos na ang 3 araw na palugit para kay Ginoong Lin. Dalhin mo ang 1 tael na pilak. May resibo ang pilak. Ah, 1 tael. Hawakan mo at umalis ka na. Hawakan mo at umalis ka na. Bilangin mo. Bilangin mong mabuti. Bilangin mo ng maayos. Tama nga, kuya, ito ay 10 liang. Huwag mong ibigay sa apelidong Lin. Hindi pa tapos ang usapang ito. Siyempre, maaari ka pang maghanap ng iba, Ginoong ba. Ngunit may isang ugali ako. Kapag nalugi, kailangan kong makuha ang doble pabalik. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Tatay, sa wakas ay dumating ka. Saan nanggaling ang pera? Huwag sabihin na ninakaw mo pa. Huwag kang umiyak. Pagkatapos mabayaran ang utang, mas gaganda pa ang buhay. Sa mga araw na ikaw ang namumuno, bawat sentimong naipon mo, ay pinaghirapan mo ng buong buhay. Hindi ko talaga alam kung paano kita pasalamatan. Kumain ng maayos. Matulog ng maayos. Huwag ka nang iiyak sa likod ko. Iyan ang pinakamagandang pasasalamat. Nakapasa sa unang pagsubok. Pero unang pagsubok pa lang iyon. Ang mansa ng pagiging adik sa sugal. Ang pagnanasa ng mga mahihirap na kamag-anak. Pagkamuhi ng mga tulisan. Ang mga bagay na ito, hindi mas madali harapin kaysa sa 10 pirasong pila. Sige, isa-isa nating ayusin. Wala akong ibang kakayahan. Maliban sa hindi takot magtiis.
Mas marami tayong gagawin ngayon. Bukas ay araw ng palengke. Ang daming tao, ang saya. Sa tingin mo, subukan kaya natin gumawa ng iba pa? Baka masyadong limitado kung puro candid how lang ang tinda natin. Tama ka dyan. Ang candid how ay unang hakbang lang. Kapag nakapag-ipon na tayo ng puhunan, pwede pa tayong magbenta ng lutong ulam, tudj at tokwa. Kumuha ka ng kung ano ang kikita. Tudj. Ano yun? Isang gulay na gawa sa munggo. O kaya sa soybeans. Na malambot. Pwede iprito o gawing salad. Kapag taglamig at walang gulay, ito ay napaka-popular. Paano mo nalaman ang ganito karaming bagay? Natutunan ko sa pagbabasa. Noon sa kasino sa bayan. Minsan. Nagsasalo-salo ako ng mga librong itinapon ng iba. Maghintay ka lang sa bahay. Bibiliin ko ito at agad akong babalik. Hihintayin kitang bumalik. Nabayaran ko na ang iyong isa 0 taels ng pilak. Bakit ka pa bumabalik? Nabayaran ko na ang isa 0 taels ng pilak mo. Sino ang nakakaalam kung ninakaw o kinuha lang? Dumating ako ngayon para ipaglaban ang karapatan ng iyong tiyahin. Lin Fan, ninakaw mo ang aming pamanang kayamanan. Palitan ng pera at magbayad ng utang. Kailangan mong ibigay ito sa akin ngayon. Pamanang kayamanan. Tia, ang bahay niyo ay sobrang mahirap na kahit daga ay hindi bumibisita. Saan ka pa nakakuha ng pamanang kayamanan? Sinasabi kong meron. Meron, ninakaw mo ito. Nasa kamay mo ang pamanang jade pendant ng pamilya namin. Ibalik mo. Walang paligoy-ligoy. Lin Fan, ibigay mo ang pamanang alahas ni Tia, para magkapantay tayo. Kung hindi mo ibibigay, Dithi, ibubulabog ko ang bahay mong ito ngayon din. Yung jade pendant, di ba? Sige, hintayin mo. Papasok ako para kunin ito. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa lahat. Hahaha, anong nangyari dito? Nagsimula na namang magulo. Parang sinasabi nilang nawala ang jade pendant. Mukhang magkakaroon ng problema si Lin Fan. Lin Fan, anong balak mong gawin? Anong balak ko? Tia. Sabi mo ninakaw ko ang iyong jade pendant. Kaya't sabihin mo sa lahat. Anong itsura ng jade pendant na iyon? Anong klase ito? Kailan mo ito binili? Magkano ang ginastos? Ito ay minana mula sa mga ninuno. Paano ko malalaman kung magkano ang ginastos? Minana, 3 henerasyon ang mahihirap sa pamilya ng iyong ina. Nang mag-asawa siya sa pamilya Lin, wala pa siyang dote. Saan pa nanggaling ang minanang jade pendant? Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ako. Mga kababayan, tayo ay iisang baryo. Sino ba ang hindi nakakaalam kung ano ang kalagayan sa bahay ng tiyahin ko? Kung may jade pendant sila, hindi sana siya magsusuot ng damit na may butas. Tama nga. Talagang napakapayak ng pamilyang Liu. Saan ka makakakuha ng jade pendant? Hindi ba't ito ay panlilin lang? Naibalik na sa iyo ang perang ginto ni Wang Ba. Kung patuloy ka pang manghimasok, pupunta tayo sa opisina ng bayan para magreklamo. Gusto kong makita. Ano ang parusa sa maling akusasyon sa mga mamamayan? Hintayin mo kami na umalis. Tia, sa nangyari ngayon dahil sa tiyo ko. Hindi na kita papagalitan. Pero mula ngayon, kapag nagulo ka ulit sa bahay namin, huwag mong sisihin kung hindi ko napapansinin ang pagiging kamag-anak. Naiintindihan ko na. Talagang nagbago na si Lin Fan. Dati siya ay napaka-inosente. Ngayon, para siyang ibang tao. Natikman niya na ba ang kanyang mga tanghulo? Sobrang sarap niyan. Ayos ka lang ba? Pasensya na kung natakot ka pati ang bata. Wala naman. Ang galing mo kanina. Kung may mang-api sa atin, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Yung bagong dating nagtitinda dito. Nagbayad na ba ng protection fee? Wala akong narinig na kailangan magbayad ng protection fee sa kalsadang ito. Ngayon meron na. Mula ngayon, kami na ang mga ngalaga sa kalsadang ito. 50 wen sa isang araw. Bayad buwan-buwan, isang buwan isang kalahati. Kahit 50 wen, hindi natin maipon kahit isang araw. Kung hindi ka makakakuha, umalis ka na. Kasama kayo ni Wang Ba. Yung kay Wang Bifi, Sandiset. Anong klaseng tao siya?
Ako ay kasapi ng King Langbang. Mga kuya, madali lang ang usapan tungkol sa bayad para sa proteksyon. Swerte mo at naiintindihan mo. Pero, ang pwesto na ito ay pinoprotektahan ni Kuya Wang Bawang. At sa kanya rin ibinabayad ang proteksyon. Baka gusto ninyong makipag-usap sa kanya. Ano ba ang silbi ni Wang Bawang? Teritoryo ito ng bayan na ito. Kailan ba siya pinayagang magsalita? Pero sabi ni Kuya Wang, ang kalye na ito ay teritoryo niya. Kung ipapasa ko ito sa inyo, hindi siya makaka-explain doon. Walang kwenta yan, sabihin mo kay Wang Ba. Sinuwerte ng King Langgang ang kalye na ito. Yan kung ayaw niyang sumunod, hayaan siyang lumapit sa atin. Naghahanda na akong umalis noon. Nang lumapit ang ilang mga tambay at nag-provoke. Ano ang gagawin natin? Hindi basta-basta ang King Langgang. Huwag mag-alala, may paraan ako. Sa mga nakaraang araw, nakita ko ang mga tao sa King Lang at Wang Ba. Kahit na pareho silang mga tambay. Pero hindi sila magkasundo. Sinadya kong sabihin sa harap nila, na si Wang Ba ang naghanap ng stall. Siguradong maghahanap sila ng gulo kay Wang Ba. Pero, paano kung mapansin nila na ikaw ang nagtutulak? Ano ngayon kung nalaman nila? Sa mga susunod na araw, hindi muna ako magtitinda sa bayan. Hayaan mo muna silang mag-ingay. Hintayin natin hanggang magsawa sila. Saka ako kikilos. Nga pala. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano yun? Yung candy na ito, sobrang baba ng teknikal na antas. Kaya natin itong ibenta. Kahit sino pwedeng magbenta. Sa tingin ko, hindi magtatagal. Sa bayan, may mga susunod na uso. Kaya plano kong mag-eksperimento ng bagong pagkain. Yung hindi basta-basta mapapantayan. Yung sinabi mo noong nakaraang beses na munggo at adobo. Bukas ko munang ilalagay ang mga bean sprouts. Makakain na ito sa loob ng ilang araw. Para sa mga marinade, kailangan natin ng ilang pampalasa. Gagawa ako ng listahan para bumili sa bayan mamaya. Sasunod ako sa gusto mo. Lin Fan, napagod ka nitong mga araw na ito. Natulog na ang mga bata. Pakilaga kita ng tubig para magbabad ang paa mo. CJ. Dumarating na ang tubig. Ako na lang ang gagawa, walang problema, ako na lang. Sa mga araw na ito, ikaw ang palaging abala. Karapat-dapat lang nahugasan ko ang mga paa mo. Suwan. Sa mga susunod na araw ng ating pamilya, laging magiging mas mabuti. Tinitiyak ko, naniniwala ako sa iyo. Talaga, naniniwala ako sa iyo. Ay, yung mga gangsters, sa mga nakaraang araw, ay nakikipag-away sa mga tao ni Wang Ba. Narinig ko, umabot pa sa county office. May mga taong nasilen sa magkabilang panig. Parehong natalo ang dalawang grupo. Kaya naman naging tahimik muna ang mga tindahan sa bayan natin ng ilang araw. Tatay, halika tingnan mo. Ito ang toyo. Talagang tumubo na. Siyempre, monggo. Ibaba dito sa tubig magdamag. Pagkatapos, diligan mo ito 2 beses araw-araw. Panatilihing basa. Sa 3 hanggang 5 araw, lalabas na ito. Kapag wala pang gulay sa taglamig, ito ang pinakamagandang sariwang gulay. Pero paano natin ito kakainin? Maghihintay na lang tayo na magluto si tatay sa tanghalian. Mas masarap pa kay sa gulay. Ang touch na ito ay malambot at malutong. May bahagyang tamis pa. Talagang masarap. Suwan. Balak kong magdala ng touch bukas. Papunta sa bayan para subukan. Hindi muna tayo magtinda sa palengke. Diretsong dalhin sa restoran. Puntahan ang Yulu. Sinabi ko na dati kay Tindero Shen. Kung may maganda, siya ang mauna. Ang touch na ito ay isang bihirang bagay. Siguradong wala pang nakakakita dito sa bayan. Kung tatanggapin ito ng Yulu. Maging matatag na ang ating bentahan mula ngayon. Sasama na lang ako sa'yo. Sasama ka rin. Sasama ako sa bayan kasama mo. Matutulungan din kitang magbuhat ng mga gamit. Noong nasa bahay pa ako ng mga magulang ko, nakapagbenta rin ako ng kaunti. Hindi naman ibig sabihin wala akong alam. Sige, bukas sabay tayong pumunta. Dabao, bantayan mo ang kapatid na babae sa bahay. Kaya mo bang gawin iyon kaya? Lin Fan. Anong magandang bagay ang dala mo ngayon? Ginoong Shen, may dala akong mga bagong bagay. Gusto kong ipakita sa iyo. Ano itong gulay?
Hindi ko pa ito nakita dati. Ito ay tinatawag na toj. Galing ito sa munggo. Malutong at presko ang pakiramdam. Sa 3 hanggang 5 araw, may bagong ani na. Magluto ka ng isang ulam, tikman ko. Sige, panoorin mo na lang. Malutong, matamis, at hindi mapait sa bibig. Paano mo balak ibenta ang toj na ito? Eksperto si Ginoong Shen. Magbigay ka ng presyo. Bagaman bago ang iyong mga toj, galing pa rin ito sa munggo. Hindi ito isang mamahaling gulay. Bibigyan kita ng 4 na sentimo bawat kilo. Kung magkasundo tayo, maghahatid ako ng 20 kilo araw-araw. Kung kulang, dagdagan mo. CJ. 4 piraso 1 kilo. 20 kilo sa isang araw, kaya 80 piraso. Bawas ang gasto sa munggo. Kaya sa isang araw, pwede kang kumita ng 60 piraso. Mas malaki pa kaysa sa pagbebenta mo ng asukal na prito. At saka, siguradong kita, hindi na kailangang magtinda sa ilalim ng araw at hangin. At hindi na rin kailangang mag-alala sa mga tulisan. Isang beses lang maghatid ng produkto araw-araw. At may oras ka pa para gumawa ng iba pang bagay. Maraming pampalasa ang kailangan sa adobong lasa. Star anise, kanela, Szechuan pepper, saang gubat, dahon ng laurel at fennel. Ilan dito ay karaniwan ng ginagamit. May ilan na medyo kakaiba. Kailangan bumili ng maraming pampalasa. Kailangan ng malaking pera para dito. Mataas ang paunang puhunan. Pero mataas ang kita sa mga lutong. 3 sentimo lang ang 1 kilo ng laman loob ng baboy. Pag naluto, nagiging 20 sentimo. Mas mura pa ang paa ng manok. 2 salin 1 kilo. Nakapagluto na, ibebenta sa 15 salin. Paano mo nalaman ang mga presyong ito? Nagtanong ako habang nagbebenta ng mga bundok na produkto. Lumayo ka. Si Ginoong Kian ito. Sino si Ginoong Kian? Ikaw ay galing sa ibang lugar, di ba? Ginoong Kian. Siya ang pinakamalaking negosyante sa bayan natin. May 3 restaurant, 2 pawn shop, at 1 tindahan ng sutla. Narinig ko na ang county magistrate ay kaibigan niya. Suriin mo ang taong iyon. Bakit siya bumibili ng ganitong karaming pampalasa? Siya ang Ginoo. Talaga bang mabebenta ang mga ito? Huwag mag-alala, mas masarap ito kaysa sa karne. Anong amoy ito? Ang bango. Parang galing sa kapitbahay. Tay, ang bango. Kailan tayo makakakain? Maghintay pa tayo ng kalahating oras. Kapag nasipsip na ang lasa, masarap na ito. Pumunta muna kayo at magsulat ng malalaking titik. Pagkatapos ninyong magsulat, kakain kayo. CJ. Tikman mo. Ang sarap. Tatay, ang sarap talaga nito. Dahan-dahan lang kumain, huwag mabulunan. Nakaayos na ba lahat? Opo, 10 paa ng baboy. 50 kuko ng manok. 5 tainga ng baboy. Ayon sa napagkasunduan nating presyo. Kapag nabenta ito, aabot ng 150 wen ang kikitain. Kapag nabuksan ang merkado, mas marami pa ang kikitain. Tara na, mas maaga tayong umalis, mas maaga rin tayo makakauwi. Wailin Fan, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Anong amoy ito? Ang bango, may nilutong mga pulutan. Dadalahin ko sa bayan para ibenta. Titawang, tikman mo nga. Sobrang sarap ng lasa nito. Mas masarap pa kaysa sa mga karne sa deli sa bayan. Lin Fan, kailan mo natutunan ang gawang ito? Naghahanap-hanap lang. Sa tingin mo, masarap. Bibigyan kita mamaya. Ayos, dapat yan. Fresh na lutong-luto ng mga ulam. Paa ng baboy, paa ng manok, tenga ng baboy. Kung hindi masarap, walang bayad. Adobong putahe. Sariwang lutong adobong putahe. Adobong putahe. Sariwang lutong adobong putahe. Ano ito? Adobong putahe. Tikman mo. Masarap naman. Paano ang bentahan? 8 wen ang bawat paa ng baboy. 2 wen ang bawat paa ng manok. 15 wen ang bawat tainga ng baboy. Medyo mahal yata. Kung ano ang presyo, ganoon din ang kalidad.
Kung pupunta ka sa Diulo at mag-order ng isang plato ng lutong ulam, hindi bababa sa 20 o 30 wen ang halaga. Mas mababa pa ang timbang nito kaysa sa kalahati ng paa ng baboy ko. At ito ay may natatanging lihim na resipe. Hindi mo ito matitikman sa ibang lugar. Sige, bigyan mo ako ng isang bahagi para matikman. Bumukas, bumukas. Saan galing ang resipe ng iyong lutong ito? Sino ka? Ako ang may-ari ng Zhu Ji Delicacies. Magandang lasa ng lutong ito, Zhu. Ang mga kabataan ay nagnenegosyo ng lutong pagkain sa bayan. Kailangan nilang malaman ang mga patakaran. Anong mga patakaran? Sa larangan ng lutong pagkain. Ito ay pinamamahalaan ng aming samahan ng lutong pagkain. Kung gusto mong magbenta sa bayan, kailangan mong magbayad ng membership fee. 5 tael na pilak. 5 tael. Ginoong Zhu, ito ang bayad sa pagiging miyembro. Ito ba ay alituntunin ng buong samahan? O ito ay personal na desisyon mo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ibinibenta ko ang aking mga lutong pagkain. Nasa lasa at reputasyon ang laban. Kung sa tingin mo ninakaw ko ang iyong negosyo, pwede kang makipagkompetensya ng patas sa akin. Pero gamitin ang ganitong dahilan para manakot. Hindi maganda kung kumalat yan. Tama nga. Ano ba ang kinalaman mo sa pagbibenta ng mga nilagang pagkain? Tingnan mo si Taga-Ju, naiinggit lang talaga siya. Yung binili kong braised pork knuckle sa Zuji dati. Panis na, tapos ang mahal pa ng presyo. Sige, ang tapang mo, hintayin mo lang. Wala namang mangyayari, di ba? Huwag kang mag-alala. Ganyan lang talaga ang mga taong yan, puro yabang. Basta tama ang ginagawa natin. Wala siyang magagawa. ₱158, mas mataas pa ng 8 wen kaysa sa inaasahan. Bukas, gumawa pa tayo ng mas marami. Sinuri ko na. Pinakamalaki ang kita sa paa ng baboy at paa ng manok. Kung gagawa tayo ng mas maraming tainga ng baboy, mataas ang presyo. Pero mataas din ang gastos. Mas mabuting gumawa ng kaunti lang. Tama, bukas. Gusto mo bang magpadala ulit ng munggo sa Dewalu? Halos 5 araw na rin. Nakapadala na rin ang ikalawang batch ng munggo. Idadagdag pa natin ang 2 kilo ng adobo. Ipapatikim kay Lizanggi. Kung maibebenta niya rin ang adobo, meron na tayong bagong pamilihan. Nandito ba si Lin Fan sa bahay? Anong nangyayari dito? Lin Fan, kanina umaga. Hindi mo ako pinapain ng lutuing may sabaw. Ay, ang bango niyan. Si Lao Zhang at ang iba ay dumaan at nagtatanong sa akin. Sabi nila ikaw ang gumawa niyan. Gusto nilang tikman. Meron pa bang lutuing may sabaw? Nga, amoy na amoy ng anak ko. Nag-aalboroto siya buong hapon. Kunin ko ng 2 paa ng baboy. Inilabas ni Wanwan ang mga nilutong pagkain. At marami pang mga kapwa namin taga-baryo. Libre ang mga ito ngayon. Hatiin nyo at tikman nyo lahat. Hindi pwedeng ganun. Hindi mo maaring kunin ang pinaghirapan mo ng ganun lang. Kunin mo lang. Sa halip na makipagkumpetensya sa bayan, mas mabuting buksan muna ang merkado sa nayon. Bagamat mahirap ang nayon ng Lin, ito ay matatag. Walang mga tiwaling tao na nanggugulo. At hindi mo kailangang magbayad ng iba't ibang buwis. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang bentahan ng ating mga nilutong pagkain. Bagaman hindi kasing dami ng bayan ang tao sa nayon. Pero mas payapa dito. At kapag nasarapan ang mga kababayan natin, tiyak na tutulungan nila tayong magpalaganap. Pagdating ng panahon, pati mga taga-10 baryo ay bibili. Malaking kita rin iyon. Maganda ang ideyang ito. Pero maliit ang bahay natin. Kung lalaki talaga ito, kailangan pa nating maghanap ng ibang lugar. Dahan-dahan lang, hindi ka agad magiging malaki. Suwan. Salamat sa pagod mo nitong mga araw. Hindi naman nakakapagod. Mas kampante ako kapag kasama kitang magtrabaho. Noong wala ka sa bahay, mag-isa kong inaalagaan ang mga bata. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bukas. Ngayon bumalik ka na. Tunay na bumalik. Wala na akong kinatatakutan. Mula ngayon, nandito na ako palagi. Alam ko. Mula pa lang sa malayo na amoy ko na ang amoy. Sobrang nakakaakit ng mga lutong ito. Isa-isa tayong mag-order. Ilan na ang ipon natin ngayon? Hintayin mo akong kunin ang pera at bilangin ito. Mga pirasong pilak at barya. Kapag kinonvert, may 8 tayong leyang at 2 kyan na. Pag-aayos ng bahay. Baka mas mabuting huwag na lang ayusin. Magtabi na lang ng pera para sa emergency. Walang dapat ipag-alala. Ang kita natin araw-araw ay matatag. Hindi ito bigla ang yaman.
Ang ginastos ay maaari namang maibalik. Pero ngayong taglamig, hindi na pwedeng palamigin ang dalawang bata. CJ, makikinig ako sa'yo, sabihin mo na lang. Ayos na pagdesisyonan na. Pupunta ako sa bayan para maghanap. Kung may magaling na manggagawa, unahin nating kalkulahin ang budget. Gusto ng matandang manggagawa na tulungan mo siyang tingnan ito. Tungkol sa pag-aayos ng bahay. Anong klase ng kalidad ang gusto mo? Basta magagamit, ayos na. 2 kalahating tael, sapat na. Kung medyo mas maganda, 3 tael mahigit. Kung gusto mong gawin na parang mga bahay na may bubong sa bayan, kailangan ng 5 tael pataas. Ang bahay na nasa 3 tael na antas. Palitan ng mas makapal ang bubong. Kailangang muling patinuhin ang mga pader. Maglagay ng mga batong asul sa hagdang pasukan. Kailan sisimulan ang trabaho? Sa makalawa, babalik ako para ihanda ang mga materyales. Ano ang nais ng Ginoo? Mayroon ba kayong mas magagandang pilak na palamuti? Meron po, lahat ng ito ay bagong dating na paninda. Tingnan ninyo po ito, magkano ang presyo nito. Magaling ang inyong panlasa, Ginoo. Ito ay gawa mula sa Yangsaw. Nag-iisa lang ito sa bayan. 2 layang na pilak. Bumalik ka na, nahanap mo na ba ang manggagawa? Nahanap na namin si Ginoong Lu, magaling ang kanyang gawa. Tama rin ang presyo. Sa makalawa magsisimula na. Ayos yan. Bago dumating ang taglamig, makakalipat na tayo sa bagong bahay. Para sa'yo ito. Ito ba ay? Masyadong ordinaryo ang huling peachwood na hairpin. Palitan kita ng magandang isa. Huwag kang umiyak, ayaw ko. Gusto mo ako. Matagal na akong hindi nakakatanggap ng regalo. Bibili ako sa'yo tuwing taon. Bibili ng ginto, bibili ng jade. Punuin ang buong kahon ng alahas. Para saan pa ang perang iyon? Sapat na ito, ako na ang bahala. Maganda ba, maganda? Ang ganda ng asawa ko. Pupunta ako magluto. Ang salitang ito ay binibigkas na tayan. Tulad ng tayan sa bukid. Hindi masama, may progreso. Bukas ituturo ko sa'yo kung paano isulat ang pangalan mo. Talaga ba, paano isinusulat ang pangalan ko? Ang pangalan mo ay Lin Rui. Ang Rui ay mula sa Ruixu. Ituturo ko sa'yo bukas ha. Tatay, gusto ko ring matuto. Gusto ko ring magsulat ng pangalan. Sige, sige, lahat kayo matututo. Nanay, tatay, sabi niyo bukas ituturo niyo sa amin kung paano magsulat ng pangalan. Mag-aral ng mabuti. Nanay, bakit ka naman umiiyak ulit? Wala, masaya lang ako, nanay. Ilang taon na akong nagtatrabaho. Hindi pa ako nakatikim ng ganitong masarap na pagkain sa ibang bahay. Talagang nagbago na si Lin Fan. Hindi ba? Dati siyang mahina at walang kwenta. Sino ang mag-aakalang magkakaroon tayo ng ganito ngayon? Si Suwan ay nakalampas na rin sa hirap. Tingnan mo, tingnan mo. Kahit mag-renovate ng bahay, kailangan pa rin magtayo ng tuktok na gawa salaryo. Saan niya nakuha ang pera? Sabi nila, kumita daw sa paggawa ng mga lutuing may sabaw. Lutuing may sabaw, ha? Siguradong may itinatagong lihim na resipe na hindi pwedeng ipakita. Baka nakuha ito mula sa kung saan. Ano ang magagawa natin? Boslin. Tingnan mo kung maayos ang pagkakagawa ng pader. Magaling si Master Lu. Iyan si Lao Lu. Nagtatrabaho na ng 30 taon. Siya ang mason dito sa paligid. Sabi ko pangalawa siya, walang mga hasabihin na una. Sa loob ng 2 araw, papalitan natin ng bago ang mga pintuan at bintana. Parang bagong gawa na ang bahay mo. Uminom ka ng tsaa. Ate, huwag ka nang mag-abala. Kami na ang bahala. Walang anuman, walang anuman. Salamat sa inyong pagod. Dumating na ito. Bakit ang aga ngayon? Hindi lang tayo sa nayon, kundi pati ang Li pamilya sa tabi. At ang Zhang pamilya sa tuntun. Lahat sila ay talagang dumating para bumili. Kailangan nating mag-isip ng paraan para palakihin ang produksyon. Dumating na, dumating na, dumating na. Boslin, gusto ko ng 3 paa ng baboy. Gusto ko ng 10 paa ng manok. Hindi ako nakabili noong nakaraan. Kaya maagang gumising at pumunta ngayon. Huwag magdikit, huwag magdikit. Lahat ay may makukuha. Marami ang ginawa ngayon, sapat para ibenta. Liko, liko. Ako ang tiyahin niya. Tiyahin, bibili ka rin ng mga lutong pagkain.
Bibili ako dahil ako ang tiyahin mo. Kailangan pang gumastos para kumain ng lutong pagkain. Hindi mo man lang kami tinanong sa pag-aayos ng bahay. Wala na bang paggalang sa mga nakatatanda? Tiyahin, ang bagay na ito ay para ibenta. Hindi ito basta-basta kinukuha. Ikaw, Lin Fan, wala kang konsensya. Noong bata ka, wala kang makain. Sino ang nagdala sa iyo ng 2 kamote? Ngayon, umunlad ka na. Kahit karne, ayaw mong ibigay sa mga nakatatanda. Sige, magpasya kayo. Wala talagang konsensya ang pamangkin kong ito. Napakabuti ng pamilya namin sa kanya. Ngayon ay bigla na siyang naging malupit at hindi na nakikilala. Kahit ang isang piraso ng adobong laman ay hindi niya ako binibigyan. Baka pwede naman siyang bigyan ng kaunti. Kung hayaan nating makuha ni Gianli, Liu ng libre ngayon, bukas, dadalhin niya pati ang buong pamilya niya dito ng libre. Libre lang. Tia, sabi mo noong bata ka, dinalhan mo ako ng kamote. Naalala ko iyon. Pero naalala ko rin 3 taon na ang nakalipas, naubusan kami ng pagkain. Yin ang nisuwan si Arya. Pumunta siya sa bahay niyo para humiram ng kalahating kilo ng bigas. Hindi mo pa kami pinapasok. Noong nakaraang taglamig. Sobrang gutom na si Dabao. Sa pintuan ng kusina ninyo sa bahay, nakakita ako ng tuyong labanos na nahulog sa lupa. Pinapaputok mo ang aso para kagatin siya. Naalala mo ba ang mga bagay na ito? Nagsisinungaling ka. Kung nagsisinungaling ako, hindi ka ba maniniwala? Pwede nating tawagan ang punong baryo para magpasya. Kung hindi pa rin, pupunta tayo sa dambana. Sa harap ng ating mga ninuno, isa-isahin mo ang mga ginawa mo sa pamilya ko nitong mga taon. At linawin ng mabuti. Sige Lin Fan, ang tapang mo. Pag yumaman ka, hindi mo nakilala ang mga mahihirap na kamag-anak. May araw ka rin na magsisisi, pwede ba? Ang kapal ng mukha ni Liu din naman. Noong panahon na mahirap si Lin Fan, hindi siya tinulungan. Ngayon na maayos na ang buhay niya, ay siya pa ang lumalapit. Tama ang ginawa ni Lin Fan. Hindi dapat palakihin ang ganitong tao. Ano nang iniisip mo? Iniisip ko tayo. Baka dapat tayong magpakainan sa mga kababayan natin. Ang pagkukumpuni ng bahay ay isang malaking bagay. Ayon sa kaugalian, dapat tayong magdaos ng salu-salo. Saka, nitong mga araw na ito, ay talagang inaalagaan tayo ng mga tao sa baryo. Ganoon din ang iniisip ko. Magdaos tayo ng ilang mesa ng alak. Imbitahan ang mga kapitbahay para magsaya-saya. Ayos, ganito na ang gagawin natin. Hintayin natin si Ginoong Lu na maikabit ang frame ng pinto. Saka tayo mag-aasikaso. Pagod ka na ba ngayon? Hindi naman. Ngayon ang pinakamasayang araw ko mula nang ikasal ako sa pamilyang Lin. Pinakamasaya akong araw. Marami pang masayang araw ang darating. Dahan-dahan lang.